Former DPWH engineer Henry Alcantara is set to be presented as a witness in a bail hearing against former Senator Bong Revilla. Mobile Journal Arles de los Santos joins us live for the latest. Arles, ano yung balita about that? Angela at Diego, nagpapatuloy yung pagsalang ni dating DPWH Bulacan First District Engineering Office Official Henry Alcantara dito sa Sandigan Bayan sa 3rd Division para yan sa malversation case ni dating Senador Bong Revilla at yung mga kapwa-akusado nito kaugnay sa Ghost Flood Control Project nga sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Sa ngayon ay nagpapatuloy yung panggigisa kay Alcantara kasi ang format nitong bail hearing ay pagka may witness na dumarating ay sasalang ito doon sa witness stand, marunong pa at tatanungin ng counsels. So nauna nang nagtanong yung counsel ni Revilla, paglabas natin ngayon ay nakasalang naman na nagtatanong yung counsel ni Bryce Hernandez and later on so forth yung mga abogado nila JP Mendoza at nila RJ Dumasic para nga malaman kung paano naging konektado yung kanilang mga kliyente o yung mga akusado dito nga sa nauugnay na flood control project na ngayon ay non-existent nga. Pero siguro let's get into more specific at conversation. Kasama dito, Angela at Diego, sa mga pinag-usapan, yung tinanong ng kampo ni dating Senador Bong Revilla kung makukumpirma ba ni Alcantara na ibinigay nga mismo sa dating Senador ang pondo para doon sa subject project sa Pandi, Bulacan na find out nga na non-existent. Ayon kay Alcantara, wala siyang kumpirmasyon kung naibigay ba talaga yung pera kay dating Senador Bong Revilla dahil yung kanyang driver daw ay i-deliver ito kay ang dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siya naman nag-utos kay Alcantara na ipasok yung mga programa na yon dahil yung proponent nga daw ay si dating Senador Bong Revilla. Tinanong din ng depensa, partikular ng kampo ni Revilla, kung saan ba galing yung pera na pinag-uusapan dito. Lumalabas na hindi raw galing doon sa pondo ng pamahalaan yung mga naibigay na pera kay dating Senador Bong Revilla. Ito daw ay galing doon sa mga private contractors natin na tinatawag. Dahil kung maalala natin sa haba ng pagsilip ng ating flood control anomalies, lumalabas na may iba't ibang mga mode of payments. Kagaya na lamang kapag pumasok na daw yung budget sa NEP, merong advance payment kung saan dito tumataya yung mga kontratista para nga syempre inaasahan nila na mabibigyan sila ng ma-award sa kanilang project, and then kapag lumabas na yung GAA, may another payment, and then kapag natapos yung proyekto, may another payment, pero at least yung pera daw na pinag-uusapan dito ngayon na ibinigay kay dating Senador Bong Revilla ay galing sa mga pribadong individual, sa mga kontratista na tumaya nga dito sa proyekto na ito. Well, Arles, even if ma-grant tong bail for this case, di ba, hindi pa rin makakalabas si former Senator Bong Revilla because yung isang case, I understand, hindi non-bailable, is malversation. non-bailable This is actually Angela Diego regarding the malversation case. Ito yun. Okay. Yes, this is that one. Meron kasi siyang isa pang kaso na grava na hawak naman ng 4th Division ng Sandigan Bayan. Nakapag-post na siya ng bail doon amounting to 90,000 pesos, and then ngayon naman, itong nasa 3rd Division ng Sandigan Bayan yung malversation case. Non-bailable ito, yes, in nature, pero kasi pwede magpetisyon ng bail o piyansa yung mga akusado. Kagaya ng nangyayari dito ngayon, ilang araw na yung bail hearing dito, so kailangan timbangin ng husgado kung malakas ba o mahina yung mga ebidensya laban kay Revilla para mag-decide kung papalayain ba siya o hindi. Kasi paglilinaw lang din hindi pa ito yung pinaka-trial mismo. Yes. Bail hearing pa lamang ito. Pero nakikita na natin sa ilang mga testigo na humaharap dito, meron na silang pagkakataon para mag-cross-examination. And then yung mga naitanong na ng ibang defense counsel, pwede na yung i-adapt, and then magtatanong ng panibagong mga tanong, bawal maulit kung maaari, and maglista lang ng maglista yung mga dapat masagot na hindi pa talaga answered before yung depensa na magtatanong. Ito yung sinasabi ata, Arles, nila na if there's enough evidence to prove that there was malversation in the first place, pwedeng mag-grant yung bail kahit non-bailable ang kaso, di ba? Yes, ayan yun, Diego. Kaya actually nasa 10 days yung bilang natin sa bail hearing na ito. And within 30 days, we are expecting actually parang first or second
week ng May, aasahan natin na magkakaroon na nga ng desisyon ang 3rd Division ng Sandigan Bayan kung pagbibigyan ba nila ang hiling ng dating senador. No? Meron pa dito actually mga ibang mga informasyon, Diego. No? Lumalabas kasi na itong umano'y ghost flood control project sa Pandibulacan, hindi raw talaga alam ito ni Alcantara na non-existent pala. No? Kasi ang lumalabas ay Sims Construction yung na-awardan ng project na ito, and si Bryce Hernandez na dating official din ng DPWH ang kinuha bilang kontratista. So familiar naman tayo doon sa parang hiraman ng lisensya or prangkisa. No? So hiniram yung prangkisa ng Sims and then binigay kay Bryce Hernandez, and then from time to time daw noon, every Monday may mga accomplishment report yung mga project heads, no, at nagbibigay daw ng mga update dito. No? Pero nung nagsona si dating Pangulong Bongbong Marcos at sinabi na mahiya naman kayo at yung mga posibleng pagsisimula na ng pagsilip sa mga flood control project, doon daw tinawagan si Alcantara ni Bernardo at sinabi na magsagawa ng audit, no, o yung pagsilip ay yung pag-assess ng mga proyekto na nasagawa. Doon nila na-find out na non-existent nga yung project. Kaya pinagalitan daw ni Alcantara, si Hernandez at yung iba pa nila mga tauhan, bakit ganito yung kinalabasan. No? But of course, mahaba pa yung tatakbuhin nito at mahirap pa sasabihin at tansyahin kung sino nga talaga yung papanigan ng korte, at isa pa lamang si Alcantara sa 20 mga witness na ihaharap ng prosekusyon dito sa bail hearing. Well, Arles, meron bang pagkakataon na nakausap mo dyan si former Senator Bong Revilla? Any comment on this case, especially doon sa latest, yung sa pinaka-update nga doon sa supposedly na ipinupukol sa kanya na ghost flood control project sa Bulacan na tinignan talagang wala doon? 92 million yun. Yes, Angela, no. Ayan yung nandito din sa case na malversation, no. Yung 92.8 million pesos sa Pandibulacan na mismo mga husgado ng Sandigan Bayan ang sumilip at nakita nga na tila wala. Pero kasi kasama sa Angela sa mga kinokontest dito, meron daw mga sheet piles na naka-embed doon, no. Ang tinanong ng depensa, kung merong sheet piles, ito ba ay matatawag pa rin na ghost project o incomplete lamang? Ayon kay Henry Alcantara, sa dating opisyal ng DPWH Bulacan, pwede daw itong matawag na incomplete lamang. No? Pero doon naman sa pagsilip mismo ng mga husgado, nakita talaga na wala raw, no? Wala umano na mga establishment doon. Patungkol naman doon sa pagkamusta kay dating Senador Bong Revilla, hindi pa tayo nagkakaroon ng pagkakataon dahil pagdating doon sa loob, pag hindi pa nag-i-start yung hearing, pwedeng may chit-chat, pero kanina medyo naging tight yung schedule, and actually hindi niya kasabay na umakyat yung mga kapwa-akusado niya. Nabangga pa nga natin, pero agad naman umupo ito, and then maya-maya lang dumating na si Alcantara at nagsimula na yung pagdinig. May mga supporters ba ulit, no, si former Senator Bong Revilla dyan sa labas? Pagdating natin, Angela, wala. Usually kasi maaga silang dumarating, but we will double check, no, kasi so far perfect yung kanilang attendance. Sa bawat pagkakataon na dumadating dito si dating Senador Bong Revilla, nandito rin sila, no. Pero we will check, we will still confirm. Alright, maraming salamat sa iyong oras, Mobile Journal, Arles de los Santos.